Ngayong araw, lipat bahay service, hinakot, sabay tangay ng mga gamit. Ang modus, paano ginagawa? 4 days daw, dadating na daw yung mga gamit namin sa Mindanao. Binigyan niya ako ng 2 contact number niya, hindi out of coverage yung 2 number. Tapos sa messenger, nagre-ring pero hindi sinasagot. Mga scammer sa cryptocurrency, ayaw pa rin tumigil. Nakakita ko yung sabi that your time deposit plus account has been canceled. Para siyang hindi totoo, para siyang nightmare. Text scam na mga kawatan ng lilimas ng pera ng mga walang muwang. Pinaghirapan ko yun eh. Kasi sabi ko, itong kinita ko, nung nakaraan ko, sabi ko, ipunin ko kasi pambili ka ako ng cake ng mga anak ko 2. May mga bagong style ng modus, dapat laging budol alert. Ang mga mambubudol, nasa paligid lang. Baka nga nakasalubong mo na o kaya nasa tabi mo na pala. Pero mas maraming nagtatago online. Kaya kuminsan, mas mahirap malaman kung sino ba sila. Kami na ang bahala. I-expose namin ang galawang kawatan. Ikaw naman dyan, dapat laging budol alert. Alam nyo ba na ayon sa isang pag-aaral, ang number 1 na pinaka-stressful na gawain ng mga mag-partner ay ang maghanda para sa kanilang kasal. Alam nyo ba kung anong number 2? Ang paglilipat bahay. Pero alam nyo bang pati yan pinasok na ng mga mambubudol? Tama ba, Brian? Oo, Luchi. Kaya para mapadali sana ang buhay ng mga gusto maglipat, dumami na ang mga nag-aalok ng lipat bahay Oo service. naman. Pero pati ito na-penetrate na rin ng mga scammer. Paano system? So ikaw, natapat ka sa scammer, no? Papalipat ka ng gamit. Eh, hindi makakarating sa lilipatan mo yung gamit mo. Ay, grabe. Taga Davao City si Ana na nagpatago ng tunay niyang pagkakakilanlan. Ilang beses na siyang lumipat ng bahay rito sa Metro Manila kasama ang kanyang nobyo. Una sa Pasay City, di nagtagal, napadpad naman sila sa Parañaque. Pero there's nothing like home daw talaga like Davao. Kaya pinlano niyang bumalik sa kanyang hometown sa Digos City. Doon na raw niya gustong tutukan ang gown rental business niya. Pero naabutan kong wala na ang mga gamit ni Ana. Tanong ko tuloy, na biktima ba sila ng akyat bahay gang? Ito po yung bahay namin for 2 years. Oo. Dito po kami tumira. May medyo malawak yung espasyo, pero nasan yung gamit? Ayun nga po. Doon po kami na-scam po kami ng tracking services po. Wise move na lumipat na lang si Ana sa Davao. Mas mura ng konti ang cost of living at nandun din ang karamihan sa kanyang pamilya. Ang kaso, sa dami ng gamit niya sa iiwang bahay sa Parañaque, problema niya kung paano yung ibabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao. Noong April 18, 2024, naghanap siya ng mapagkakatiwalaang door-to-door lipat bahay service sa social media. Hello po, RP. Need backload. Cheapest price please. Manila to Digos City. Nag-search po ako ng Mindanao Tracking Services. Tapos nag-post po ako. Tapos ayun, merong nag-comment doon sa post ko. Yun yung lipat gamit Mindanao. Isang nagpakilalang Kevin Ducoy Navales ang napili niya. Pareho raw kasi silang Bisaya, kaya extra point yon sa naging batayan niya. Sa sarili kong pagka-canvas sa mga door-to-door service mula Maynila hanggang Digos City, 100 to 120,000 pesos ang karaniwang binabayaran.
50,000 lang ang budget ni Ana nung una. Pero dahil napuno at siksik na sa truck ang mga gamit niya, 100,000 pesos daw ang siningil ni Kevin. Masyado pa ring mahal. Sa huli, nagkasundo na sila sa malinis na presyong 80,000 pesos. Pag Bisaya po, magaan po yung loob ko kaya nagtiwala po ako agad sa kanya. Budol alert! Sa paghahanap ng kahit anong serbisyo, don't stick to one. Magtanong pa sa iba at pumili ng may mas magandang offer. Basahin at humanap din ng legit na reviews online. Nalampasan ni Ana ang red flag. 6 days after, hinakot na ng trucking service ni Kevin ang mga gamit niya. Sa araw ring yun niya ibinigay ang bayad na 80,000 pesos. Budol alert! Humingi ng official receipt o sales invoice mula sa mga trucking at shipping service. Hanggat maaari, 50-50 ang bayaran at hindi full payment agad. Dapat talaga mayroong listahan doon sa gamit na ikakarga. Isa-isahin, katulad na may isang rep, isang table, isang chairs, o kaya apat. At saka papirmahan po sa driver o sa helper para pagdating sa drop-off point, kompleto. Bukod sa sinabi ni Kevin na 4 na araw pupunta ng Mindanao, wala na siya sinabi kung paanong idadala to, i-aeroplano, walang details nung Sabi po niya sa akin, barko daw po. Sa loob ng 4 na araw, darating na raw dapat ang mga gamit nila sa Mindanao. Pero kahit isang update kung nasaan na ang mga gamit, walang natanggap si Ana. Sir, mag-update naman kayo. Sir, pa-update po ng mga gamit namin. Hello sir, pa-update po ako. Nasa Davao ba kayo? Binigyan niya ako ng 2 contact number niya, hindi out of coverage yung 2 number. Tapos sa messenger, nagre-ring pero hindi sinasagot. Lagi na kami nag-aaway po dahil kay Kevin nga. Kaya ang ginawa ko po, na-research ko po yung pangalan niya. Ang nakita ko po, post na scam din daw sila ni Kevin. Kilala rin pala ni Cindy si Kevin Ducoy Navales. Kinontrata rin daw niya ang trucking service ni Kevin para magdala ng mga gamit niya mula Clarkfield sa Pampanga hanggang Mindanao. Nag-post po ako sa tracking na pasabay nga po ng gamit na looking for truck pasabay Clark to Mindanao. Tapos doon nga po marami pong nagme-message sa akin. Isa na din po doon si Kevin sa lipat bahay nga. Kung ano daw po yung ipapadala ko po. Ang sabi ko po is mga bag po, tsaka gamit po ng mga pang sa kusina, sa mga bed. Sabi niya kung may video daw ako or picture. Yun po, nag-send po ako ng picture sa kanya at saka video. Nagtiwala naman agad si Cindy dahil masipag mag-reply si Kevin at binibisaya din siya sa chat. Kaya pumayag na siya sa 7,500 pesos na shipping fees. May 13, pinikap ni Kevin ang mga gamit ni Cindy. 4 days ang sinabing palugit ni Kevin para mapadala ang mga gamit niya. Budol alert! Kung maglilipat bahay o magpapadala sa malayong lugar, pumili ng mga trucking at shipping service na may GPS monitoring device. Kasi mamomonitor mo kung saan, nasa na banda yung truck, saan dumaan. Kumbaga, siyempre ako ang client, magtatanong po ako, saan na kayo banda, sir? Siyempre, titingnan mo sa GPS, send mo sa kanya. Para naman malaman kung on the way na ang mga gamit niya, humingi ng update si Cindy kay Kevin. Pwede makita mga gamit kuya kung okay? Sabi ko kasi sa kanya na, asan na yung gamit? Nakapunta na po ba kayo? Nakabiyahe na po kayo? Sabi niya, hindi pa po. May kailangan pa kaming pick upin, ganyan. Tapos may sira pa daw yung gulong. Ang dami niya kung sinasabing ganyan-ganyan, kung ano-anong sinasabi niya. Tamang hinala na si Cindy. Sinuyod niya ang social media para mag-imbestiga. Marami siyang page. 3 ata. Asa na mga gamit ko? Soli mo pera ko. Tumingin po ako sa page niya, tapos doon nakita ko yung comment nga ng isang babae na ganun siya. Asan na yung gamit ko, isuli mo, ganyan.
pera ko, ganyan. Yun po ang sabi niya. Kaya parang kinabahan na ako. Tapos kinontak ko na nga yung babae na yun. Tapos pagkatapos ko pong kontakin, tumawag, sabi niya nasa ganun nga daw, nasa NBI nga daw siya. Nagkasanang plano ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division para malambat ang lipat bahay scammer na si Kevin Ducoy Navales matapos magsampa ng reklamo nina Ana at Cindy. Diretso mo yung paa mo. May 16, nagkasa ng entrapment operation ang NBI. Natiklo ang itinuturong lipat bahay mambubudol na si Kevin at iba pa niyang kasama. Dahil sa umano'y panghahakot sabay tangay ng mga gamit ng mga nagrereklamo, sinampahan ng kasong estafa, theft at forgery sina Kevin Ducoy Navales at dalawa pa niyang kasama. Nabawi naman ni Ana mula kay Kevin ang mga gamit na dapat sana'y nasa Digos City na ngayon. Yun nga lang, may sira na ang marami sa mga yun. Yung TV nasira, kasi itong bed ko po na pina-customize ko pa yung bed ko, worth of 35,000 yun. Nag-iba po yung niya, yung lagayan ng foam. Mas maswerte pa raw kung tutuusin si Ana, pero si Cindy hanggang ngayon walang magawa kundi umasa na makahanap ang mga gamit niya. Issue namin dyan, yung unregulated online platform na. Kung nabibiktima, yung ating mga kababayan na kanila kasi pag in-engage nila, halimbawa sa Facebook, yung treatment nila is legit po. So, titiwala kagad, bigay kagad, kasi alam nila, business naman ito, nag-offer sa services. Without them knowing na may invent pala ng mga nasa dito. Nakapagpiyansa sina Kevin at dalawa pa niyang kasama para sa mga kinakaharap nilang reklamo. Kaya pansamantala pa rin silang nakalalaya. Gusto sana naming marinig ang paliwanag ni Kevin tungkol sa mga reklamo laban sa kanya. Pero wala siya sa address kung saan daw siya nakatira. Nag-alsabalutan naglipat bahay na rin kaya siya? Kilala na dating akyat bahay gang. Ngayon, lipat gamit scam. Nagbabago ang panahon at sumasabay ang mga mambubudol kung minsan abante pa ng ilang hakbang. Ako po si Brian Basa. Susunod, halos 300,000 pesos sa digital bank na 5 sa tech scam. Dahil sa pagod, hindi ko na siya napansin. Sabi ko, ako matulog, isettle ko na muna to. And then, OTP. Saan mo kinailangan i-input yung OTP number doon sa PhilPost link? Yes. Nung nawala ng antok ko, siguro dahil nataranta ako doon. Walang BBTO sa Budol Alert. Nako, eto, madalas akong makatanggap ng text message mula umano sa PhilPost. At sinasabing meron daw akong parcel delivery on the way kung ikiklik ko ang link. Eto ang tanong ko, Jester, ano ba talaga ang meron sa click na yun? Dahil never ko pa siya pinatulan. Nako, una sa lahat, wag na wag mong ikiklik. Pero oras na kinlik mo yan, dadaling ka niya sa isang website na nagpapanggap na PhilPost. Sasabihin, para makumpleto mo yung delivery ng parcel mo, kailangan mo lang mag-transact ng delivery fee na 17 pesos. Ikaw naman, ilalagin mo yung e-wallet mo o kaya yung online bank account mo. Dahil 17 pesos. 17 pesos lang naman. Ano ba naman yung 17 lang. pesos? Hindi mo alam. Ina-access na pala nila yung account mo at ang worst na pwedeng mangyari, kukunin nila yung perang laman ng iyong account. Wow. Nakilala ko ang isang electrical engineer na itinago ko sa pangalang Mike. 5 taon na siyang OFW sa Japan, pero naka-indefinite leave siya sa trabaho habang nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Nagbakasyon ako dahil hindi okay yung health ko lately. So I decided to go for long vacation.
Dahil nga naghinay-hinay siya sa trabaho, ginagamit muna ni Mike ang ipon niya sa bangko. Malaking bahagi nito galing sa kinita niya bilang OFW. Meron akong savings sa... And then meron din ako sa e-wallet sa Maya and sa other digital banking. From time to time, minomonitor ko siya. Kumbaga, handa naman daw si Mike sa gastos habang walang pumapasok na kita. Pero may hindi siya napaghandaan noong gabi ng May 27. Merong isang very unfortunate thing that happened. It was a long day, pagod ako sa household chores. And like, sakto, nagsiset up ako ng bed. Naka-receive ako ng text from an unknown number from PhilPost. It was the second time na na-receive ko yun. You have a package that has arrived at the post office. Due to special items and documents, we need to confirm the delivery time with you. Pero meron ka ba talagang ina-expect na delivery? That week, wala. Pero parang 2 weeks or the week before that, may in-expect ako from LBC. And hindi din siya na-deliver the first time kasi wala ako doon. And so, I think they called or nag-text. Hindi ko na maalala yung detalye, but na-deliver ulit siya sa akin. Wala naman siyang siningil. So I was thinking, baka sa PhilPost, iba yung case. Yun ko yung link na sinend. And then sabi I had to pay 17 pesos for the delivery fee. Yes. Maliit na bagay ang sabi ng iba. 17 pesos lang pala. Pero ang akala mong barya, patibong lang pala. Parang 10 minutes after nung pag-click ko ng link, I was notified na yung Time Deposit Plus account ko was canceled. And transfer siya sa savings account ko. Ibig sabihin, may bantay sa lakay na palang gumalaw sa time deposit account ni Mike sa bangko. Wala naman siyang planong i-terminate ang time deposit niya, kaya nagtaka siya kung paano ito nangyari. Kasi yung si Maya meron siyang wallet, tsaka yung savings. And then, under savings, meron ka pang Time Deposit Plus. Right. So, kinancel niya si Time Deposit Plus, nilagay niya sa savings. Biglang nawala ang antok ni Mike. Bukod kasi sa nakapagtatakang termination ng time deposit niya sa bangko, hindi na rin niya ma-access ang digital bank na may lamang ₱250,000. Nung nag-login ako, iba na yung password. And then, try ko retrieve ang password sa forgot password. Sabi nila, sinend na nila yung reset instructions sa ibang email. Sa ganitong email. Oh, and that's not your email. No way! Walang ibang pinagsuspetsahan si Mike kundi ang 17 pesos na umanay PhilPost redelivery fee. Paano nila napasok yung iyong e-wallet account? Doon sa kinlik ng link, ano ba yung mga pinagawa sa'yo? Nilagay ko, since like kung mas madalas ko gamitin yung Maya, e-wallet, yun ang nilagay ko. So, ano yung mga kinailangan mong nilagay ko yung login credentials ng Maya account mo? Yes. Okay. Thinking na pag nilogin mo, mababayaran na yung 17 pesos. Yes. Budol alert! Mag-ingat sa pag-click ng mga link. Lalo na yung mga website na nanghihingi ng personal information. Maaari yang magamit ng mga scammer para ma-access ang pera mo sa bangko o sa e-wallet. Naano ko yung OTP, parang siguro dahil sa pagod, hindi ko na siya napansin, hindi na ako focus, gusto ko na lang matulog. Sabi ko, ako matulog, isettle ko na muna to. Okay. And then, OTP, and then... May dumating na message sa'yo ng OTP. Yes. For the payment. Saan mo kinailangan i-input yung OTP number? Doon sa PhilPost link. Yes. Nagpanik na si Mike dahil maaari nang magamit ng mambubudol ang pera niya pambayad o pambili ng kung ano-ano online. Every second counts. So, kinancel niya si Time Deposit Plus, nilagay niya sa savings. And then from savings, I think trinay niya to wallet. Doon siya nag-purchase. Para siyang nakipagkarera sa scammer. Nasa kabilang linya na ang customer service ng bangko nang malaman niya ang kinahinatnan ng kanyang pera. Hindi siya nakaubos. Meron siyang iwan na around 312,000. Nung nawala ng antok ko, like siguro dahil nataranta ako doon, kung di ako nag-respond kaagad, nalima siya. Pero ang bad news, malaking halaga ang nakulimbat ng kawatan. So magkano lahat yung nawala sa'yo? 280,000. Ang ninakaw na pera kay Mike, ibinili ng kawatan ng cryptocurrency na biktima si Mike ng smishing scam.
Kombinasyon ito ng mga salitang SMS at phishing. Isang uri ng panloloko sa SMS o text kung saan gagamitan ng phishing link ang biktima para makuha ang personal na impormasyon at ma-access sa mga bank account. Parang sequel na pala ang nangyari kay Mike sa PhilPost text scam story. Bago pa kasi siya mabiktima, nabudol na ang nakilala kong data analyst na si Janice. Sa isang text din na galing sa nagkunwaring PhilPost, nagsimula ang lahat. Before, automatic ini-ignore ko lang yung mga ganong text. And then, since nga na-curious ako sa status ng delivery ng national ID ng father ko, I tried to look in my inbox. And then, nakita ko may isang text doon about PhilPost. Then, na-curious ako. Dahil sa kanyang background sa IT o information technology, maingat si Janice pagdating sa mga spam text o mga mensahe na hindi sigurado kung kanino nang galing. So bilang IT, meron ka mga ganong layers ng protection. So inano mo siya sa security app. Yes. Ano exactly yung ginawa mo? Kinapi-paste ko yung link dun sa app para ma-check niya kung legit ba yung link na nandun sa text. And then, so far lumabas naman na safe yung link. Oops! Nag-link si Janice ng link ng PhilPost text kuno. Isang online page na naniningil lang bayad ang lumitaw. Pinili ako ng payment method. Doon ako medyo kinabahan. So, ang pinili ko is yung account ko na walang masyadong laman. Since duda pa rin ako, hindi ko muna nilamanan yung wallet ko. Para lang matry. Hindi siya dapat mag-alala na may makuhang pera sa savings account ng digital bank niya dahil wala naman itong laman. Pero ang ginawa pala ng kawatan, umutang gamit ang pangalan at digital bank niya. Aray! I was shocked. So parang na-realize ko, ay, eto na, scam na nga. Yung pakiramdam ko. And then after a few seconds, yung 82,000 na yun, approved na. Agad ni Maya. Alam ni Janice ang next steps ng mambubudol. Pwedeng ilipat o gamitin ng kawatan ang 82,000 pesos na loan. Kaya sinubukan pa niyang palitan ang password ng digital app niya. Pero mabilis ang scammer at naunahan siya. Siyempre nanlumo ako kasi yun iniiwasan ko mag-loan talaga. Kasi meron pa ako nire-resolve na ano ba yun, na past mistake. Medyo malaki kasi yung na-loss ko recently. So, as much as possible, I'm avoiding any kind of loans. PhilPost na ang nagbabala sa publiko. Hindi sila nagpapadala ng text message na may link para makuha ang parcel o national ID. Budol yan! The national ID is being delivered on a door-to-door basis. We don't have that capability to look for that kind of scam kasi minsan nakikita namin siya ibang numero pero tumatalon siya after a few iba na naman yung numero na ginagamit niya. It came from another country. Marami pang hindi masyadong bihasa o pamilyar sa paggamit ng digital banking app o kahit e-wallet. Kaya halos linggo-linggo kaming nakakatisod na mga kwentong biktima ng mga mambubudol sa mga platform na ito. Paulit-ulit naming paalala mga kapatid, huwag basta maglagay ng OTP sa mga kahina-hinalang website, lalo na kung rumirekta iyan sa e-wallet o digital banking app. Yung OTP naman natin, may expiry date yan. May expiry period yan, no? So whether 2 minutes, 5 minutes, depende po, no? Once mabigay mo yan, yung fraudster, mabilis rin umaksyon. Meron din tayong mga fraud detection tools, malalaman natin, no? So kailangan nila unahan yon. Kaya mabibilis po sila gumalaw. Pagpasok nyo, pag nakuha na yung personal information nyo, tinatawag na ho natin doon, account takeover. No? So yung fraudster o yung scammer, nakuha na yung, siya na yung may-ari ng account mo, may access na siya. Kasi meron na siya nung, again, username or yung account number mo and then yung password. At binigay mo yung OTP. So siya na yung may-ari. Ngayon, kung anong gusto yung gawin dun sa account na yun, nagagawa niya na. So pati yung kasama nung pag-cancel ng time deposit,
Tiniyak naman ng digital banking app na Maya na sasagutin nila ang mga tanong ng mga kliyente sa mga ganitong pangyayari. 2 araw hanggang 2 linggo ang itinatagal ng pagresolba sa mga kaso. Gumagawa rin daw sila ng hakbang para mas maging secured ang pera ng mga kliyente. Ang pinakamabilis po niyan is may live chat po kami via app. Secure din yon. No? Meaning, ang kausap mo na doon, since nasa app rin namin yung channel, ang makakausap niyo dyan, taga-Maya rin. Authorized na taga-Maya, sigurado na. So yun yung pinaka-secure na channel po namin. Meron din po kaming hotline. Usual, tatawag ko kayo. May makakausap kayong agent para i-report ang iyong concern. Makikipag-ugnayan na rin daw sina Mike at Janice sa Maya para sa mga susunod na hakbang. Si Mike, magsisimula na raw ulit bumalik paunti-unti sa trabaho para makabawi sa nawalang ipon. Si Janice naman, tipid-tipid muna sa gastos para mabayaran ang perang nabudol sa kanya. Susunod, birthday gift ng isang ginang na walang parang pula dahil sa pambubudol. Pinaghirapan ko yun eh. Kasi sabi ko, itong kinita ko, nung nakaraan ko, sabi ko, ipunin ko kasi pambili ka ako ng cake ng mga anak ko 2. Tatlong taon nang hinihintay ni Ate Lynn ang National Identification Card o National ID niya sa PhilPost. Natanggap na raw kasi ng iba niyang kapitbahay, kamag-anak, kakilala at kaibigan ang ID nila. Bakit siya hindi pa? Kaya nang makatanggap ng text message si Ate Lynn sa nagpakilalang PhilPost Kuno noong June 4, Gina siya na maklaim ang national ID niya. Ito po yung pag-open ko po dun sa ito po yung nakita ko, ganito po. Nakalagay dito, PhilPost, your package has arrived at the warehouse but cannot be delivered due to incomplete address details. Please open the link to view. May link po sila, pag-open ko ng link, PhilPost po nakalagay. Walang kaide-ideya si Ate Lynn tungkol sa text scam. Lalo na itong smishing ng impostor na PhilPost website. May mga nakalagay pong permit number, tapos kung sino yung may mga telepono number, tapos yung pinaka-logo po ng PhilPost. Siyempre wala na po akong duda doon kasi mismo pong ng PhilPost po mismo yung nakita ko doon. Pero doon lang po ako nagtaka nung may babayarang 17. Kasi 17 pesos lang naman po eh. Nasaktuhan po na may laman yung Gcash ko. 17 pesos lang ang dapat na binayaran ni Ate Lynn. Pero nabigla siya dahil hindi lang doble o triple ang siningil sa kanya ng PhilPost Kuno. Ang ginawa ko, nag-open po ako ng Gcash account ko. Pag-open ko ng Gcash ko, merong isang nag-text, ang sabi, never share your OTP or use in any link. You're about to pay 849 pesos. Nagtaka ko, nagbayad ako ng 849 pesos. Wala naman akong binayaran ng ganun. 849 pesos po. Doon pag-open ko, wala na po. Malaking halaga para kay Ate Lynn ang 849 pesos. Umaasa lang kasi siya sa online selling. At maliit lang naman ang kita, 100 pesos para sa bawat benta. Nag-reseller ako galing sa factory na pinapasukan ng kapatid ko. Ang binibigay lang naman niya sa akin, commission lang naman ang akin doon. Balik tinutulungan ko lang siya magbenta. Industrial fund po. Netong taon lang po. Sa ilang minuto lang, natangay ng kawatan ng 3 araw na komisyon ni Ate Lynn sa pagbebenta ng electric fan. Pinaghirapan ko yun eh. Kasi sabi ko, itong kinita ko, nung nakaraan ko, sabi ko, ipunin ko kasi pambili ka ako ng cake ng mga anak ko 2. Kasi may magpa-birthday kasi yung isa yung panganay ko ng June 7, tapos yung pangalawa, yung bunso namin, June 9. Sabi ko, konti na naman po agawat. Sabi ko, ibibili ko nga po ng cake nila, yun hati sila. Bawasan pa po ng pambili namin ng ulam, ganun, tubig. Tapos hindi ko akalain na makukuha lang sa akin yung 849.
Hindi, ang hirap-hirap naman po kasi kitain nun, lalo na kung wala ka ng ibang aasahan eh. Di ba po? Eh, sabi ko, first time pa lang naman niya mag-birthday ng may gano'n, na may handa. Sabi ko na wala pa. Samantalang nung kumuha, wala man lang kahirap-hirap. Ang mas masaklap, napunta pa pala sa online gambling o sugal ang pera ni Ate Lynn. Iyon kasi ang lumabas sa e-wallet record niya. Nalungkot akong malaman na hindi na nabawi ni Ate Lynn ang pera niya. Ibinahagi raw niya ang kwentong ito para na rin hindi na magkaroon ng mga biktimang tulad niya. Paano nga ba ang proseso para ma-verify kung may parcel o package ka sa PhilPost? Kung talagang totoo na meron kang inaasahan din talaga na pakete or parcel, pwede din yung national ID, meron din dun sa website na nakalagay, Postal Track and Trace. Makikita mo rito, i-visit mo lang, kailangan mo lang i-enter yung tracking number, whether it be for express mail or airmail, at makita mo ron dun, matatrack mo na kung nasaan na yung inaasahan mong pakete. Para lang mas secured ka rin, doon ka na sa official website magpunta. Para sa mga budol report na hindi na-aaksyonan ng e-wallet o digital banking app, pwede ring makipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Consumer Assistance. Tandaan, sinasamantalaan ng mga scammer ang mga oras na tayo'y abala, pagod at wala sa focus. Huwag natin silang payagan na lagi tayong maisahan. At ito ang aking budol alert. Ako si Jess De Los Santos. Susunod, bagong trip ng mga mambubudol. Libreng airplane ticket? Totoo ba? Mamaya sa Budol Alert. Iba na naman ang trip ng mga mambubudol. Ang bago nilang paandar, libreng ticket sa eroplano. Ay, wow! Pero extra budol alert, peke yan. Trending ngayon sa social media ang mga babala sa mga gustong bumiyahe na may extra perks. Hindi totoong promo yan, ha? Ginagamit yan ng mga online kawatan para magnakaw ng personal details mo na maaari namang gamitin para makapanloko ng ibang tao o kaya'y ma-access nila ang bank account mo. Parati naming babala na kapag OA sa pagiging too good to be true, red flag yan. Huwag pag-aksayahan ng panahon para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.